So ngayon, mga kababayan, Huli na kami sa bukod dyan sa pagsakop ng China, dito tayo kay Marcoleta. Speaking of Marcoleta, mga kababayan, like, share, and subscribe po kayo. Speaking of Marcoleta, Nori Madrona, may galap shoutout dyan sa Rome, Italy po. Hello po sa iyo, ma'am. Speaking of Marcoleta, alam nyo ba na si Marcoleta, no, ay meron pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals, sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill, ang tawag sa kanyang panukalang batas. Eto na, mga kababayan, galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko, huwag yun ang iboto. Hindi Oo. Kung iglesia ka, huwag mong personalin. Hindi Iglesia ka, okay lang naman magalit ka sa Katoliko kasi iglesia ka. Kasi minsan meron ding Katoliko na galit sa iglesia. Pero politician ka Politiko ka. Kailangan mo ng boto. Hindi ka kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo, Marcoleta. Maniwala ka sa akin. Ang kailangan ng boto ng senador ay kailangan lalagpas ka ng 20 milyones na boto. Kung aasa ka lang sa Iglesia ni Cristo, 7 milyon ang Iglesia ni Cristo. At take note, hindi lahat sa 7 milyon na Iglesia ni Cristo ibubuto ka. Tapos magawa ka pa ng panukala na anti-crucifix bill na kung saan ipatanggal lahat ng cross na nakalagay sa mga hospital at mga establishmento. Tandaan mo, Marcoleta, hindi sakop ng Iglesia ni Cristo ang Pilipinas. Mas marami pa rin Katoliko at iba pang relihiyon. Kaya, di ba? No, ito na, mga kababayan. Ito na. Marcoleta, anti-crucifix bill. Nako, mga kababayan. Ito na. Oo, malalaman natin yan. Kung paano ito ngayon, Derek? Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Alam mo ba na... Diba, mga kababayan, actually hindi po ako ang gumawa ng vlog na yan. Bagkus marami na din po ang mga nagre-react niyan na kung saan siya daw po ay gumawa ng batas na kung saan pinagbabawal. Ito po mga kababayan, babasahin ko po ha. Ito po siya. Nakita nyo po? Ito. Wait lang. Congressman Marcoleta gustong ipatanggal ang cross sa mga hospital. Nagpasa ng bill sa Kongreso si Congressman Marcoleta para ipatanggal ang mga cross sa mga hospital dahil para sa kanya ang cross ay simbolo ng Katolisismo. So, wala ka pong pakialam, Congressman Marcoleta, kung maglagay ng cross ang simbahan. Ma'am Cobra Gay, hello po. Kasi tanggapin man natin o sa hindi, 1521 tinatag ang ang Katoliko sa Limasawa Island sa Mactan. Meron ngang kanta ni Yoyoy Villame, 1521, di ba? Tinatag ang Katoliko sa Limasawa Island. Di ba? So mas nauna ang relihiyong Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo. Pero kung lubos, kung tutuusin po natin, nauna po talaga ang relihiyong Islam. Kasi sino po ang nagtanggol, no, sa Pilipinas laban kay Magellan? Si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu po ay isang Islam na kapatid po ni Raha Humabon, Raha Sulaiman at Raha Lakandula. Hindi ko alam kung kapatid o kamag-anak niya. Basta may mga tribo-tribo noon. So, mas nauna po ang Islam, pumapangalawa po ang Katoliko at
may mas nauna pa po sa Iglesia ni Cristo. Kaya, kung gustuhin man ng hospital, lagyan ng cross ang hospital, wala ka pong magawa. Bakit? Yan po ang totoong diktador. Bakit? Bakit mo diktahan ang gusto ng iba? Tandaan ninyo, hindi kayo ang may relihiyon lang. Hindi ko inaaway ang Iglesia ni Cristo pero nakakasira po ito sa samahang Iglesia ni Cristo, mga kababayan at mga kapatiran dyan na Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo pinagbawalan na tumayo ng sariling relihiyon, pero wag po nating pagbawalan yung mga tao na may sariling relihiyon. Di ba? May karapatan tayong pumuna at may karapatan din po tayong mamuna. Pero lagyan po natin ng hangganan. Merong hangganan ang pamumuna. Diba? Huwag tayong over yung below the belt. Diba? Gawain ng mga diktador yung ganyan. Kung ayaw ng Iglesia ni Cristo sa hospital ng Katoliko, di magawa kayo ng hospital na Iglesia ni Cristo ang may-ari. Di ba? Oo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang taong may sakit hindi namimili ng relihiyon yan. Yan ang katotohanan. Ang taong may sakit, hindi namimili ng relihiyon yan. Ang mga Islam nga, walang libingan. Nagreklamo ba ang Katoliko na nilibing ang ibang Islam sa libingan ng mga Katoliko? Ang Iglesia ni Cristo nga, walang libingan. Nagreklamo ba ang Katoliko na ipinalibing doon sa libingan ng Katoliko ang mga iglesyang namamatay? Walang reaksyon ang mga Katoliko na kapag meron kang kapatid na Iglesia ni Kristong namatay. Bakit? Wala naman po tayong narinig na may sementeryo ang Iglesia ni Kristo. Actually, ayaw ko makipagdebate. Pero kung tutuusin mga kababayan, lahat po tayo may karapatan na pumili ng relihiyon. Pero wag po nating diktahan yung iba, may sarili silang isip. Di ba? Kung ang Katoliko nga hindi nagreklamo na maraming Iglesia ni Kristong namamatay nililibing sa sementeryo ng Katoliko, tapos ngayon si Marcoleta, isang Iglesia ni Cristo, pinagbabawal niya na ilagay ang mga cross sa hospital. Walang ganun, Marx Coleta. Sunod, ano ang sabi niya dito sa panukalang batas? Nakasaad sa kanyang panukalang batas. Eto na. Huwag nang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako naman patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habang ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa buong bayan ng Diyos. Ayon sa Galatia, magandang balita, Biblia. Di ba? Nagbabasa patuloy ako dito ng Bible verse na hindi naman ako mahilig magbasa niyan. Nakalagay dito sa Galatia 6:14-16. Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 16. Huwag nawang mangyari sa akin ay pagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng aking Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundo ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang, manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Diba? Galatia 16:14. Diba, mga kababayan? Lahat po tayo may kalayaan mamili ng relihiyon. Mapa-iglesia ka man, mapakatoliko ka man, ma-Muslim ka man, tawag dito, Iglesia Independina, ang tawag doon, may mga ganyan may mga El Shaddai ka man, Mormons ka man, Baptist ka man, karapatan mo yan. Pero bawat relihiyon sa Pilipinas walang karapatang mangialam sa ibang relihiyon. Yun ang katotohanan. Lahat tayo may karapatang mamili ng relihiyon. Pero wala tayong karapatan na manira
ng ibang relihiyon. Yan ang katotohanan. Bakit nga ba tayo mag-aaway-away patungkol sa relihiyon? Iisa lang naman ang Diyos na ating pinaniwalaan. Iyon ay ang Ama, na sumanib sa katawan ni Kristo para magpakatao at iparating ang balita sa mga masasamang tao. Di ba? Bakit tayo mag-aaway? Islam, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Mormons, El Shaddai, di ba? Ano pa? Baptist, Kibuloy, Protestante, ano pa? Ilisuriano, dating daan. Bakit tayo magkakagulo? Isa lang naman ang Diyos nating pinaniwalaan. Yun ay ang lumikha. Di ba? So, wala tayong karapatan. Ang dami na ngang pastor na namamatay. Yung iba, nakulong na nga. Tingnan nyo, ibang pastor nga. Kapag hindi kayo maniwala sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Bakit siya napunta sa kulungan? Di ba? Huwag kayong magpaniwala sa mga bulaang propeta. Sabi nga ni BBM. So yun na mga kababayan, klarong-klaro po. Siya po. Sabadista, born again. Lahat yan, napasukan ko. Yung iba, nakakalimutan ko na nga eh. So bukod doon mga kababayan, tapos na tayo dyan. Patungkol kay Marcoleta.